Ngayong araw, uwi na pala kami. Pupunta kami sa isla. Ang tawag nga pala sa isla namin ay Talim Island. Pat lang din siya ng Cabuyao, Laguna. Mismong diretso lang, patatawid ka lang ng dagat. At gumamit kami ng maliit na bangka na tinatawag namin na lunday na walang makina. Ginamit namin to kasi medyo mababaw na at hindi kaya ng malalaking bangka na pumunta dun sa daungan. Kaya kailangan namin ng maliit na bangka. Kasi kung maglalakad ka lang sobrang layo at medyo may amoy din yung tubig. Pero simula nung bata pa lang kami ay kinagis na namin yung ganito. Hanggang magkaroon na ako ng asawa at anak, ganito pa rin yung klase ng pagbiyahe namin, papunta at pagtawid namin sa isla. At nagtitikin nga pala ako kasi ito yung gamit namin pagliko ng bangka, lalo na kung malapit na sa daungan. At tawag din sa akin na pwedeng itawag ay pinboy. Boy siya na parang kasama ng driver na nag-a-assist, parang sa sasakyan na pahinante ang tawag. Dito naman sa amin sa isla, pag gamit ang bangka, pinboy. Nag-araw kasi ngayon kaya hindi makadaong yung malalaking bangka dun malapit sa daungan. Kaya kailangan mo na maliliit na bangka para makalapit ka dun sa mismong daungan. Medyo mahirap pag wala kang dalang maliit na bangka tapos madami kang bitbitin o karga. Bubuhatin mo pa na sobrang layo. Kaya kailangan magdala ng maliit na bangka. Wala yung anak ko na si Jacob at sanay na rin siya sa klase ng pagbiyahe na ganito. Ay, driver na ako ngayon. Kasi noong una, pinboy pa lang ako. Sabi ng tatay ko, ako na daw mag-drive. Kasi baka na-miss ko na daw mag-drive ng bangka. Alam nyo naman sa Saudi, puro sasakyan. Walang dagat, puro buhangin. Puro sasakyan na makikita mo. Nakakamiss naman talaga mag-drive ng bangka. Lalo na yung ingay ng makina. Na talagang sobrang ingay. At binura ko lang yung sounds niya kasi sobrang sakit sa tenga. Pero ito yung pinamimiss ko pag umuwi ako sa isla. Yung tunog ng bangka, hampas ng alon, sikat ng araw, at yung preskong hangin. Ito yung binabalik-balikan ko talaga sa amin. Na hindi mo mahahanap sa ibang bansa. Iba talaga pag yung kinagisnan mo, kinalakihan mo ay babalikan mo. Ako pinanganak sa Talim Island. Dito ako lumaki, nagkaisip, at nagkapamilya. Ay, hindi pala. Sa abroad pala ako nagkapamilya. Maisipin ng misis ko, may pamilya rin ako sa isla. Putik yan. Yun, nakita ko yung kubo na tinirhan ko ng almost 1 taon kasi nagkaroon ng pandemic at di ako makabalik sa abroad. Ngayon, sira na siya. Dahil sa sobrang kalumaan na rin at hindi na natitirhan. Dahil busy na rin ang parents ko. Kaya hindi na nila naasikaso. At ito, malapit na tayo sa isla. Ito pala yung isla ng Binitagan. Madami kasi ditong barangay. Hindi ko lang alam kung ilang barangay. Ang tawag sa barangay namin ay Barangay Binitagan. Sabi nila kaya daw Barangay Binitagan kasi daw marami daw mga ibon dito, mga bayawak. Nung wala pa mga tao, laging nilalagyan ng bitag para mahuli ang mga ibon at mga bayawak. Yun ang sabi ng mga matatanda. Kaya tinawag na Binitagan. Ang unahing hanap buhay pa lang dito ay pangingisda. Yung pag-aalaga ng mga isda gamit ang fish pan at saka fish cage. At panghuhuli ng isda sa labas gamit ay pamamante, pamimiwars, o iba pang klase ng panghuli ng isda sa labas. Pero ang pangunahin talaga dito ay pag-fish farm. May mga nag-aalaga rin bawat barangay ng mga baboy, kambing, baka, manok. Depende sa lugar at depende rin sa kapitbahay mo kung mareklamo sa baho ng inaalagaan mo. Pero ganoon din ang hanap buhay dito. May mga baboy at saka may mga manok. At ito, malapit na kami sa bahay namin. Ang bahay namin ay mismong tapat talaga ng dagat. Yung nakikita niyong kulay orange. Talagang ito yung kinamimiss ko lalo na pag umaga, magkakape ka, nakatingin ka sa dagat. At pagdating ng hapon, magkakape ka ulit, nakatingin ka pa rin sa dagat at sarap-sarap balikan yung ganitong klase ng lugar, lalo na dito ako lumaki. Iba talaga ang simoy ng hangin dito sa amin sa isla. Talagang preskong-presko, hindi katulad sa mga kabayanan o sa ibang bansa. Dito malalanghap mo talaga na fresh air. Hindi yung mausok, maalikabok o anumang amoy ng hangin. Dito talaga sariwang-sariwa.
Nawala ng tubig. Hi. Para kang artista ka. Let's go na. Let's go. Hi. Papa. Hi. Hi. Tingnan mo naman kung gaano kakalmado ang dagat. Pagdating namin ay may handa na silang ulam na tilapiyang sinigang at inihaw na itik. Sarap nito. Ito yung miss na miss ko, yung tilapia na fresh pa. Siyempre naman, pag bagong dating ka sa abroad, siyempre, kailangan may pulutan yan. Alam mo naman, kaugalian na natin na pag unang dating natin, siyempre, na-miss natin yung mga tiyuhin natin. Kailangan natin ng konting inuman. Lalo na sa Saudi, alam nyo na, bawal ang alak sa Saudi at dito lang tayo nakakainom. Ito pala yung lola ko na sobrang masayahin at mabait sa lahat ng kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Lalo na pag may kailangan ka at wala kang pera, siya ay nagbibigay agad. Hindi mo na kailangan magsabi. Siya pa ang lalapit sa'yo. Kaya namimiss ko na yung lola ko na tuwing magbibideo call ako, ay humingi lang siya ng konti para sa pambinggo niya. Sa kasamaang palad ay hindi ko na mararanasan o makikita uli ang lola ko dahil binawian na siya ng buhay. Sa 1K na pera na bigay ko sa kanya, tuwan-tuwa na siya na sa maliit na bagay ay sobrang nagpapasalamat siya. Pero okay lang yon, malungkot pero okay lang, at least hindi ko na siya nakikita na nahihirapan at magiging masaya na siya kasama ang lolo namin at kasama ang ating Panginoon. Malungkot man pero kailangan pa rin tanggapin at kailangan natin magpatuloy dahil may mga tao pa na umaasa pa sa atin. Okay lang umiyak o malungkot, natural na yon. Lalo pag may nawala tayo na mahal natin sa buhay. Gawin na lang natin itong inspirasyon na magpatuloy sa buhay at piliin natin lagi na maging mabuting tao habang nabubuhay pa tayo. Dahil di natin alam kung kailan tayo mawawala.